Tapos akala mo makakasama mo siya. Makikita mo siya sa personal. Kala ko makikita ko siya sa personal. Mayayakap, ganun. Pero hindi na nangyari kasi 13 years na palang wala. Kasi 21 na ako eh. 21 years ko siyang hindi nakita. Tapos nung nakita ko siya, sa picture na lang. Hello po mga ka-business, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, kasama ko si Ikenzo. Hello ka na. Hello po. Yan. So ngayon mga ka-business, andito pa din kami sa bahay ng ate ko sa Marikina. Pero uuwi na din po kami ni Kenzo mamaya. Pinapatila ko lang talaga yung ulan kasi wala kaming payo. Kasi ang ulan. So ngayon habang dito din, si Ate Elona. Hello ka, Bibi. Hello ka din, Bibi. Hello po. Hello po. Si Ate Elona naman. Hello po. Very good. Chicken soup naman. Ka naman ako. Hello po. Kumusta po? Kumusta po? So, ayun mga ka-business. Ngayon, habang nag-aantay kami tumila ng ulan, kasi merong dala si Mama dito na alamang galing Bicol. Ang dami niya. So ngayon sabi ni ate, igisa daw namin para Bakit ayaw nyo dito? ano ba? Bakit ayaw nyo dito? Pang-ulam. Sausaw-saw na namin dun sa mangga na kinuha namin ni Intoy. Kaso, ang problema na hinog na. So hindi na namin nasausaw. Pwede siyang kainin ng pwede siyang iulam ng hilaw lang. Lagyan mo lang siya ng kalamansi. Tapos, pwede mo rin siyang igisa. Kahit hindi mo siya lutuin mga kabisas, magtatagal to kasi parang fermented na siya. Ito, magdadala nga ako nito mga kabisas kasi baka gusto din nila ate. Ang pulbo. Ang pulbo ko. Ito po, ang dami niya. Bigat. Ang bango na niya. As in, kung mahilig kayo sa bago, alamang. Ang dami. So ngayon, magluluto ako ng siguro 1/4 nito. Lutuin ko para igigisa ko. Mas masarap kasi pag gisa. Pero masarap din to if lagyan mo na siya ng kalamansi at sili. Pwede mo na siyang iulam. Hello, another side. So ngayon mga kabisis, ayan maghiwa muna ako ng sangkap dito. Kasi ako na lang magluto. Kasi si ate, nasa school pa siya, nagsundo ng estudyante. Si mama naman, nandito may ginagawa. Be, wag maingay, bebe. Iano ko lang tong camera. Ayan po, inayos ko lang yung camera. So, tapusin ko lang muna tong hinihiwa ko dito, siling green. Ilalagay ko siya sa lulutuin ko. Likot.
Uy! So ayun po, mga ka-business. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa sa loob ng bahay sa pagluluto ko kanina kasi sobrang ingay ng mga bata. So ngayon pupunta kami dito sa may kukunin lang kami. Meron po kasi kami pinaprint dito na resume, mga ka-business. So kinuha namin dito sa taas. Ayun, taas. Kasi mga ka-business yan. Siguro ano? 30 pesos. Wait lang po. Starting na? Ganito ang resume. Ganito yung ginawa. Malay ko na naman pala yung resume ko. Kuporte baga. Ay, may colored nun pala. Nang mayon colored. Dapat ko plain lang. Para 25. Ito na po. 30 pesos. Diba iba? Mo nang iba yung talaga sa bag. Tanga na ako papahiling. Hindi ako ang naghihiling. Igot ang nakuha na namin, mga ka-business. Ayan. Sabi niya wag daw ipakita kasi nahiya siya. Tsaka personal information niya daw. So okay. Naantay lang namin yung sukle. Ay. Thank you. May men. Ha? Danan. Danan. Pauwi. Oo. Dito na. Oo. So ayun, mga ka-business, dito na kami sa bahay nila ate. Bale, ang pinuntahan namin kanina. Bago pala ang lahat, mga ka-business, maraming salamat sa lahat ng nag-comment, sa lahat ng nag-advise patungkol dun sa vlog na in-upload namin kahapon. Medyo nagkaroon po kami ng idea sa mga bagay-bagay na hindi namin alam patungkol dun sa ganun nga pong pangyayari. Kaya ayun. So ang nangyari kanina, mga ka-business, dahil nga dun sa vlog namin, madami ang nagsabi na hayaan na lang kasi sobrang tagal na, wala nang pag-asa, ganun. Na lang, magsumika para sa sarili niya kasi sobrang tagal na. Tapos ang isa pa dun, mga ka-business, kasi nung time na pinanganak siya, wala yung tatay niya doon. So ang birth certificate niya sa nanay niya naka-apelyido, kaya yun. Tsaka ang dami daw na proseso. So ang sabi na lang namin sa kanya, payo namin sa kanya, magsumikapan mo na lang. Tsaka andito naman kami na handang sa kanya, sumuporta sa gusto niyang gawin sa buhay niya. Tsaka yung nanay niya, sabi sa kanya, kahit nahihirapan siya sa paghahanap buhay, kung gusto niya talaga magtapos ng pag-aaral, gagawan niya ng paraan. So ang sabi naman ito na, kasi nga po tumigil, pa lang siya, first year college ngayon. Tumigil siya kasi nga po sumama siya dito kay mama sa Maynila kasi nga ang kasal ng ate ko. Tapos yun, pagkakataon niyang sumama,
Kasi gusto niya din nga puntahan sana yung tatay niya. Eh ngayon, nalaman niya na ang lahat na wala na talaga. So, nag-decide siya mga kabisis na mag-working student na lang dito sa Maynila. So ngayon, pag uwi ni mama ng Bicol, may iwan siya dito kila ate kasi magtatrabaho siya pag nag-aaral. Kaya yun, na ano lang din kami. Humanga lang din kami sa kanya kasi yung determinasyon niya ba na magtrabaho habang nag-aaral. Parang hindi niya hinayaan yung sarili niya na ano na manlumo ba na parang oo, na-disappoint nga siya sa nangyari pero hindi niya hinayaan na mag-ano yun sa kanya, sa sarili niya. So ngayon mga ka-business, kanina busy siya, gumawa siya ng resume niya para ipasa bukas sa mag-apply po siya ng service crew sa McDo dito sa Marikina. So bukas sasamahan siya ng asawa ng ate ko para ipasa yung mga resume niya. Yan. Bukas. So ang gagawin niya habang nag-aaral siya, magtatrabaho siya. Bale, ang sabi naman ng asawa ng ate ko, kapag working student ka, hindi ka naman talaga 8 hours magtatrabaho. Siguro mga 6 hours daw siguro. Ganyan. Tsaka nagpaalam din siya sa nanay niya. So, sabi ng nanay niya, ganyan na lang gawin mo, magporsige ka na lang para sa sarili mo, nandito din naman kami. Kasi kahit mahirap, gagawin niya daw ng paraan para lang makatulong sa pag-aaral niya. So masaya lang kami kasi gusto niya din tulungan yung sarili niya para makapagtapos siya sa pag-aaral niya. Diba? Sabi namin kahit mahirap ba, mahirap talaga yun sa umpisa, pero kaya yan kung porsigido ka talaga. So ngayon anong nararamdaman mo? Nahihiya kasi siya mga ka-business. Hindi ko alam kasi 'di ba, kilala niyo naman ako dati, sobrang mahiyain. Tapos lahat kami, lalo na kapag hindi ka sanay sa camera talaga, halos di mo alam kung ano yung sasabihin mo. May nag-comment nga doon sa'yo, masungit daw yung ate ko. Masungit talaga yung mga ka-business, pero mabait yun. Mabait kapag nakilala mo. Yung tingin mo lang masungit, pero kapag nakilala mo talaga mabait. Tsaka syempre, mahihiyain pa sa camera, nahihiya pa sa camera, nahihiya magsalita, kaya ganun. Ako din naman dati, di ba? Halos hindi mo makausap kapag lalo na pag may camera. Sobrang nahihiya. Pero ngayon, nasanay na, so okay na, kaya na. Yun, sa yun sa nangyari sa pamangkin ko, siguro yung lesson. Ano yung lesson na natutunan mo sa nangyari sa'yo ngayon, Nons? Yung lesson ba? Ano yung masasabi mo? Lesson? Masupog. Huwag kang mahiya kasi okay lang yan. Huwag mo na lang panoorin kasi ganun din ako dati pag kasama ako sa vlog, hindi ko pinapanood kasi nahiya ako. Sige na, okay lang yan. Yung lesson. Sige na. Huwag kang mahiya, okay. Magtatrabaho ka. Siyempre, meron kang ibang tao na makakasalamuha, kailangan mong kausapin. Parang camera lang din yan, na kausap mo yung hindi mo kilala. Kasi yung mga magkakasama mo, hindi mo naman agad-agad yan makikilala, magiging ka-close eh. So, parang ganun lang din yan. Sa camera, mahihiya ka sa una, pero kapag nasanay ka na, okay na yan. Sige na, okay lang yan. Okay lang yan. Lesson lang ba? Kasi nung nag-aaral ka, 'di ba, nagpe-present ka sa unahan. Ka, nagre-report ka, 'di ba? Nagpa-participate ka. So parang ganoon lang din 'yan. Dapat marunong ka ng anuhin mo na yung sarili mo, sanayin mo na kasi magtatrabaho ka na. Mag-working student ka na. Sobra kasi mahiyain, mahina yung loob niya. Parang wala daw siyang confidence sa sarili niya. Pero sabi ko naman sa kanya, paunti-unti mawawala yan. Kailangan mo lang tibayan yung loob mo, yung tatagan yung yung tatagan mo palagi yung sarili mo. Ganyan. Kasi 21 ka na. Kailangan mo ng mangarap para sa sarili mo. Kailangan mo ng bumuo ng pangarap para sa kinabukasan mo. Kaya okay lang yan.
labanan mo yung takot mo ba? Sige na, ang sasabihin mo. Kasi masasabi mo, lesson natutunan mo sa nangyari sa buhay mo. Uy, sige na. Para ka lang nagpe-present sa school. Ako yung teacher mo. Sige na. Lesson naman. Hindi, ang ano ko ba, kung ano lang ang natutunan mo ba sa nangyari na nag-expect ka na buhay pa yung tatay mo. Disappoint. Na-disappoint tapos? Na-disappoint ka kasi? Akala ko kasi matulungan ako sa pag-aaral. Ganun. Tapos? Kasi kapos kami sa buhay eh. Yun lang. Disappoint. Tapos akala mo makakasama mo siya. Makikita mo siya sa Akala ko personal. makikita ko siya sa personal. Mayayakap, ganun. Pero hindi na nangyari kasi 13 years na palang wala. Kasi 21 na ako eh. 21 years ko siyang di nakita. Tapos nung nakita ko siya, sa picture na lang. First time mo makita. First time ko siya makita. Sa picture Sa pa. picture na lang. Yun. Siyempre masakit din sa akin eh. Anak ako eh. 21 years akong walang tatay. Okay. Siyempre minsan din sa ibang ibang bata. Naiinggit. Hindi naman naiinggit. Parang gusto ko din na maranasan yung ibang bata na mayroong mga tatay. Yun lang. Pero hindi mo ba naranasan na magkaroon ng tatay? Meron din. Oo. Pero iba pa din talaga yung totoong tatay. Kasi ganun din naman ako mga ka-business eh. May tatay ako pero hindi ko siya nakasama. Ang nakasama ko ibang tao na hindi ko talaga tatay ko. Stepfather lang. Parang ganun din sa kanya. Kasi yung asawa ng nanay niya ngayon, yun yung ginampanan yung pagiging tatay sa kanila. Pero mabait naman yun mga ka-business. Ramdam naman namin yun. Kasi tinanggap sila kahit na may anak yung nanay niya bago nagkakilala. So ngayon, anong gagawin mo ngayon sa buhay mo? Kasi nandito ka na sa Maynila. Tapos tumigil ka sa pag-aaral doon. So dito niya ipagpapatuloy yung mga ka-business sa Maynila. Kasi dito kikita siya doon kasi sa amin kasi sobrang layo ng kung magtatrabaho ka tapos mag-aaral ka, parang feeling ko hindi niya pa kaya. Siguro dito kaya niya kasi malalapit yung mga dito, yung malapit yung trabaho niya, malapit din yung school na papasukan niya, yung mga mga documents na kailangan sa school ipapadala na lang ng nanay niya sa LBC siguro sa mga susunod na araw. So ngayon habang din naman siya, habang nagtatrabaho dito muna siya sa ate ko kasi mas malapit dito eh. Dito muna siya. So pagsikapan mo yung sarili mo, siguro magsikap ka na matupad yung pangarap mo kahit na wala na yung tatay mo. Kasi kung tutuusin, wala naman talaga yung naitulong sa'yo eh. Siguro naitulong sa'yo nung lumalaki ka, nung nag-aaral ka. Kasi sinanay mo lahat eh, simula elementary, high school, college na hindi mo pa nga tapos. Sinanay mo lahat ang nag-provide para sa'yo. Kaya isipin mo na lang, at least nakita mo yung tatay mo kahit sa picture lang, okay na yun. Huwag mo nang isipin yun na kasi kung sa tutusin, hindi naman talaga nagpakatatay sa'yo. Kaya huwag ka na, kasi nakita namin na malungkot siya kahapon eh. Naiiyak pero pinipigilan niya. Okay lang. Kasi pagdating ng panahon, pag naging tatay ka na, wag mong gayahin yung ginawa ng tatay mo sa'yo para hindi masaktan yung anak mo. Huy! Kikinig ka. Ha? Sabi ko, pag naging tatay ka sa darating na panahon, wag mong gagayahin yung tatay mo na iiwan yung anak mo tapos papabayaan. Kaya magsikap ka, makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Tapos magsipag ka hanggang sa makamit mo yung pangarap mo sa buhay. Matulungan mo yung pamilya mo, ganyan.
hanggang sa maging successful ka. Magsipag ka lang sa pag-aaral mo. So ayun mga ka-business, siguro hanggang dito na lang tong vlog namin kasi medyo mahaba-haba na din. Kasi sa totoo lang pinilit ko lang talaga to siya sumama dito sa vlog. Sabi ko pinakiusapan ko lang ba siya na gusto ko lang malaman yung nararamdaman niya ba, yung natutunan niya ba kung ano nangyari sa kanya. So ayun lang po. Siguro hanggang dito na lang to. Salamat sa lahat ng nag-comment. Salamat sa lahat ng nag-advise yun. Tsaka salamat din sa lahat ng nanood. Ayan. Thank you po sa inyong lahat mga ka-business. See you next vlog. Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit saan panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold, pagkat mayroon kayo heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Keep it for a heart of gold. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Ang dami mong natutulungan, hindi ka nag-aalinlangan. Pamilya at pangkabuhayan, tunay kang ang maaasahan. Mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Mga gawa mo'y kinalulugdan ng ating Diyos na makapangyarihan. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo, mahal namin kayo. Pinunukan my heart of gold. Mahal namin kayo. Minahal kayo ng mga tao kahit saan panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong heart of gold. Mahal namin kayo,
ngayong